In this video, ipapakita ko sa inyo yung paborito kong method kung paano ako nakakapagsulat ng malupit na Google Ad copies. So dito guys, papakita ko sa inyo yung isa sa mga paborito kong tools na ginagamit ko sa pagsulat ng Google Ad copies. So ito yung Karuya. So to go there, type mo lang sa Google, Karuya Google Ads, and then punta ka dito sa Responsive Search Ad Preview Tool. Yung expanded text ad kasi phase out na ni Google. So dito tayo sa responsive search ad. Sa loob niyan, makikita mo para kang nagsa-simulate. So andyan yung mga headlines, descriptions, at pati na rin yung mga Google Ad extensions. Sa headlines, pwede tayong mag-add, pati sa descriptions. So dito naman sa ad extensions, pag kinlik natin yung isa-isa, nakikita nyo lumalabas sa kanan. Lagyan natin ng callout extensions. So, in real time din, nagkakaroon siya ng preview, mobile preview at desktop preview sa right side. So, eto na nga yung hack. So, using Karuya, mamaya, papakita ko sa inyo yung shortcut. So, itong si Karuya, para ma-preview mo lang kung anong magiging itsura niya, di ba? Sa desktop at sa mobile. Tapos, andyan din yung character limits ng kada ad copies. Mapa-headline, description, kung ano yung character limit ni Google Ads, yun din yung nasa kanya. Pati ng mga lahat ng site extension. So, ito na nga yung hack. Punta tayo sa Google at i-search natin yung target keywords natin. So, kung may client ka sa ibang bansa, sa US, Canada, etc., I recommend gumamit ka ng VPN. Kung wala kang VPN, kausapin mo si client at siya yung maggagawa ng manual search kung saan isisend niya sa'yo yung screenshots ng mga ads na lalabas. So, ito, ika-copy and paste natin dahil gagamitin natin yung prompt na ginagamit ko. Ito, pakita natin ha. So dito, I'll make sure to add this sa description box below. So itong competitor-based. So dito, lalagay nyo yung headline 1, headline 2, so on and so forth, descriptions. So, copy and paste mo lang dyan. Tapos yung target keywords nyo. So you don't have to worry also dun sa character limit kasi kasama na sa prompt ko yun. Pati yung variations, ikaw kung ilan yung gusto mong variations, so ilalagay mo dyan. Yung headline variations kay Google Ads, I think 14 to 15, no? Yung pwede mong ilagay sa responsive text ads. Sa description naman, hanggang 4 yung maximum. So, ganito yung ginagawa ko mismo na shortcut and maganda naman yung resulta. And ang reasoning behind this, yung mga competitors mo kasi, lalo na kung medyo may katagalan sila na nagara ng ads, no? Nagsusunog sila ng pera. So, naka-head start na sila sa pag-A/B test ng mga ad copies na nagwo-work. Ngayon, meron din mga tools na pwede mong gamitin to see kung ilang buwan na ba sila nagra ng ads, no? Para makita mo at ma-verify mo yan. Kaya itong AI prompt ko na binibigay ko sa inyo, itatry niya lang i-improve kung ano yung existing na ad copies ng mga competitors. So, ganun lang. Pagka may output ka na from ChatGPT, lagay mo na siya dito kay Karuya to see kung ano magiging itsura niya at kung pasok ba siya sa character limit. Pag okay na siya dito, i-save mo sa Google Sheet. Usually, ganun yung ginagawa ko. Tapos, pag ready na ako mag-launch ng ads, tsaka ako na siya kinaka-copy and paste dun sa actual na Google Ads. Pag in-apply mo ang method na to, sigurado na mas magiging mabilis at efficient yung paggawa mo ng mga Google Ad copies. At pangalawa, sigurado na mag-i-improve yung performance ng Google Search Ads mo. If you find this helpful, paki-like mo naman ang video na to. And if you have any questions or suggestions, do comment them below. And for more tips about freelancing and digital marketing, consider subscribing.